Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day mabuhay! Isang pagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga authentic innovators. Ayan, at welcome na naman dito sa pinakauna, nag-iisa at pinakamakabuluhan at pinakamakamasa na AI radio at online programs sa buong mundo. Yay! Ang programang hindi lang basta nagtuturo ng artificial intelligence, kundi nagpapaintindi ng teknolohiya sa ordinaryong Pilipino. Wow! Mga estudyante, sa guro, sa negosyante, sa call center agent, sa OFW, sa rider, sa voice artist, sa nanay at tatay at sa bawat Pilipinong gustong maintindihan kung paano binabago ng AI ang mundo natin ngayon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang pambansang AI voice ng Pilipinas, the Voice Master, the AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. Woo! Ayan, at mga ka-AI, napansin nyo ba? Ha? Napansin nyo ba? Parang araw-araw may bagong AI. Wow. Oo. Isang araw, ChatGPT yung pinag-uusapan, no? Tapos kinabukasan, Gemini na. Tapos biglang may Claude, may Grok, may DeepSeek, may Perplexity, may Midjourney, may Kling, may Sora, may Suno. Ano pa? Di ba? Wow. Grabe, di ba? Di ba? Ano ba yung latest natin ngayon? Yung Seed Dance. At ang mga ordinaryong tao ngayon, abay, litong-lito na. Yung iba, iniisip, pare-pareho lang naman yata yan eh. Alam nyo mga ka-AI, hindi yan pare-pareho, no? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Dahil ngayong episode na ito, iisa-isahin natin ano nga ba talaga ang mga AI models. Ano ba ang pagkakaiba nila? Ano ang strength nila? At ang pinakamahusay, no? Ano ba yung pinakamahusay sa pagsusulat? Yan. Alin ang pinakamagaling sa coding? Ano yung pinakamahusay sa paggawa ng mga images? Ano ang at alin yung pinakamagaling gumawa ng video? Alin ang pwedeng gamitin ng mga ordinaryong Pilipino? At bakit napakahalaga na maintindihan natin ito ngayon habang maaga pa, no? At tandaan nyo mga ka-AI, ang AI ngayon, hindi na simpleng technology trend lang. Hindi na ito parang dati na, bagong app lang yan, no? Hindi po. Ito ang bagong industrial revolution. At ang nakakatakot mga ka-AI, maraming Pilipino ang gumagamit na ng AI pero hindi talaga naintindihan kung paano ito gumagana. Parang may hawak kang Ferrari pero hindi mo alam mag-drive.
Parang may supercomputer ka pero pang copy-paste lang ginagamit mo. Kaya ngayong araw na ito, simplihan lang natin, no? Walang komplikadong technical jargon, walang elitistang explanation, walang pa-English na feeling genius, no? Kasi dito sa AI Talks with the Voice Master, AI for the masa tayo. AI para sa masa. Woo! Okay? Ipapaliwanag natin ito ha, na parang nagkukwentuhan lang tayo sa karinderya, sa coffee shop, sa tricycle o sa radyo habang umuulan sa probinsya. Dahil kapag naintindihan ng ordinaryong Pilipino ang AI, mas maraming buhay ang mababago. Ayan, mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang programang magbibigay boses sa kinabukasan. Nagtuturo, nagbibigay inspirasyon, nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Siyempre, kasama niyo po ako ang nag-iisang Pocholo de Leon Gonzalez, ang AI Voice Master. Alright, mga ka-AI. Okay? Ito muna ang unang-unang misconception na kailangan nating linawin ngayong araw na ito. At sobrang daming tao ang nalilito rito, no? Kapag sinabi nilang AI, abay automatic, ChatGPT. Pero ang totoo, ang ChatGPT, application lang siya. Hindi siya mismo ang AI model. Parang ito, kapag gumamit ka ng Facebook, ang Facebook, hindi yan internet. App siya, app lang siya. Kapag gumamit ka ng YouTube, o sabi ng mga Pilipino, YouTube, no? Ang YouTube, hindi yan computer. Platform lang siya. Ganon din ang ChatGPT. Ang GPT ang tunay na AI model. Samantalang ang ChatGPT, siya lang yung parang pinto o interface. Ayan. Kung saan mo kinakausap ang AI. At dito pumapasok ang analogy na gusto kong maintindihan ng lahat. Imagine mo, no? Imaginein mo may bahay. Ang ChatGPT, iyon ang pinto. Pero ang totoong utak sa loob ng bahay, si GPT. Kaya nga may Copilot, may Gemini app, may Claude website, ayan. Iba-ibang pinto yan. Pero may kanya-kanyang AI brains sa likod, no? At dito nagsimula ang AI wars ngayon. Dahil dati, isa lang halos ang dominant. Abay ngayon, napakarami ng competitors at bawat kumpanya gusto nilang maging hari ng AI. Abay, sino bang hindi gustong maging hari? Paano ba talaga gumagana yung AI? Ngayon, ito na siguro ang pinaka-importanting tanong, no? Paano nga ba nag-iisip ang AI? At dito maraming tao ang natatakot dahil feeling nila parang may buhay na ang AI. Pero tandaan ninyo, tandaan niyo ito mga ka-AI. AI does not think like humans. Wala silang kaluluwa, wala silang emosyon, wala siyang tunay na consciousness, no? At ang ginagawa kasi niya, no? Puro predictions. Napakagaling na predictions. Sa pinakasimpleng explanation, hinuhulaan niya ang susunod na salita. Ayan. Parang auto-complete. Ganun. Auto-complete. Pero sobrang advanced niya talaga. Parang mga auto-complete na binabasa yung buong internet. No? Nag-aral ng milyong-milyong libro. Napanood yung mga bilyong conversation. Nag-aral ng code, nag-aral ng images, nag-aral ng videos. Yan. Kaya minsan parang 'di ba? Sobrang talino niya. Pero hindi ibig sabihin conscious siya, no? Okay? Parameters. Kapag may mas maraming parameters, mas maraming patterns ang kayang maintindihan. At isa pa sa mahalagang concept ng AI, no? Context window. Ayan. Ito yung parang short-term memory ng AI. Kapag maliit ang context window, abay, parang yung ex mong madali kang makalimutan. Madali ang makaremote kasi parang yung kausap mo lutang no?
Pero kapag malaki, naalala niya yung buong usapan. May mga AI ngayon, kapag magbasa ng buong, alam mo yung, kaya niyang magbasa ng buong libro sa isang sa isang insert lang, no? Yung parang isang upload lang. Imagine mo yon, yung isang nobela, isang bagsakan, tapos kaya niyang mag-summarize, mag-analyze. Kaya niya ring maghanap ng mga contradictions, tapos gumawa ng insights. Alam mo, dito mo marirealize ka AI, no? Hindi simpleng chatbot lang ang AI. Ito yung ito ay bagong uri ng intelligence tool, no? May nagtatanong, ba't yung GPT, bakit bigla siyang sumikat? Alam niyo mga ka-AI, hindi natin maikakaila. OpenAI ang nagpasabog talaga ng AI revolution noong lumabas yung ChatGPT. Actually, nung nalaman ko yan, wala na. Tapos na ang usapan. Parang nagbago yung internet overnight. Biglang lahat gumagamit ng AI. Mga estudyante, teachers, business owners, content creators, gobyerno, yan. Media, ito, ginagamit natin ngayon. Ayan, lahat. At bakit sumikat ng sobra yung GPT? Bakit nga ba? Dahil siya ang pinaka-balance, no? Parang all-around player yan eh. Magaling yan sa pagsusulat, sa coding, sa analysis, brainstorming, no? Pati yung voice niyan, pati images niyan, lalo na ngayon yung GPT-2. Wow! Grabe. And of course, yung research. Try nyo nga i-research who is the best Filipino voice talent sa ChatGPT. Tingnan natin sinong lalabas. Alam nyo, hindi man siya lagi ang number 1 sa bawat category, pero siya ang pinaka-complete yung yung ecosystem niya eh. At dito napakahalaga talaga ng ecosystem, no? Dahil minsan, alam nyo, hindi sapat na matalino ka lang, no? Parang yung kaklase mong puro talino lang, wala namang emotional quotient. Lang, IQ lang, hindi EQ. Kailangan kasi accessible ka rin. Kaya kahit may ibang AI na minsan mas magaling sa mga specific task, GPT pa rin yung pinaka-mainstream eh. Parang cellphone lang, no? Hindi lahat bibili dahil pinakamalakas yung, pinakamataas yung specs niyan. Bibili sila dahil madaling gamitin, no? Alam niyo ito, may secret ako. Alam niyo yung Gemini? Gemini, yung Google. Yan ang tahimik na higante ng Google. Ngayon, no, tingnan natin. Pagdating sa integration, ibang klase kasi si Gemini. Dahil isipin niyo ito Google na may AI, halos buhay natin nasa Google na. Google nyo nga, who is the best Filipino voice talent? What is the best radio show on AI? Try nyo nga, Google nyo. Alam nyo si Google kasi siya yung Gmail, Google Docs, YouTube, Android, Google Maps. Abay, kaya advantage si Gemini. Alam niya ang ecosystem mo. At napakalakas niya sa multimodal understanding. Meaning, hindi lang text. Pwede images, pwedeng files, pwedeng spreadsheets, pwedeng documents. Pwede rin yung video analysis dyan. At ito ang future ng trabaho. Imaginein mo kung mekaniko ka, halimbawa lang, pinicturean mo yung pyesa. Alam agad yan ng AI. Imaginein mo, teacher ka. Isang buong module, maintindihan agad ng AI yan. Imaginein mo kung negosyante ka. Isang buong spreadsheet, ma-analyze agad niyan. Ito ang dahilan bakit napakahalaga ng AI literacy ngayon. Katulad ng ginagawa ko, this is part of my advocacy AI literacy program ko, AI Education PH. Hindi katulad ng ibang AI education, AI literacy kuno, pero mga pansariling interest lang naman ang sineserve nila. No? Alam nyo, dahil hindi sapat na marunong ka lang dapat gumamit, kailangan maintindihan mo rin kung paano ito magagamit sa trabaho mo. Hoy, kilala nyo si Claude? Ang kaibigan mo na AI na para bang matalinong kaibigan. Oo, si Claude. Hindi, may kaibigan ako, Claude talaga. Matalino si Claude. Voice talent din yun. At ngayon, pag-usapan natin si Claude. Maraming programmers kasi, mga developers, researchers,
ito yung paborito. Alam niyo kung bakit? Dahil napakagaling niya sa logic at malalim yung analysis niyan eh, si Claude. At interesting dito, no? At yung interesting kasi dito, maraming nagsasabing mas honest raw si Claude. Oy, edi sinungaling si GPT. Pero ako mas GPT ako kasi mas kilala niya ako eh. Pero okay lang naman si Claude, di ko lang masyadong nagagamit dahil more on graphics and video tayo. Pero alam mo, kapag mali ang idea mo, sasabihin ni Claude, mali ka. Hindi siya bolero, no? Na di tulad ng jowa mo, bolero. At alam nyo, mahalaga rin yun. Dahil minsan, ang kailangan natin, hindi yan validation eh, no? Ang kailangan natin, katotohanan. Oo. Alam nyo, napakagaling ni Claude sa mga contracts, coding, research paper, pati nga mga long form analysis, tsaka mga structured thinking. Pero alam mo, mahina siya sa sa image generation kumpara sa iba. Yun nga sinasabi ko kanina. Kasi more on audio video ako eh. Pero okay lang din. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag kang magpakasal sa isang AI model lang. Huwag kang magpakasal. Ibig sabihin, huwag kang maging loyal sa isang AI model lang. No? Gumamit ka, depende sa trabaho mo. Alam niyo yung ang dating imposible? Normal na lang yan ngayon. Alam niyo mga ka-AI, no? Ito siguro ang pinaka nakakagulat sa panahon natin ngayon. Dati kasi, kailangan musician ka. Kapag gusto mong gumawa ng pelikula, kailangan may camera crew ka. No? Kapag gusto mong gumawa ng art, kailangan marunong kang gumuhit. Abay, pero ngayon, no? Kahit ikaw, no? Kung halimbawa, ay nako, dati di ba nga, pag gusto mong gumawa ng kanta, musician ka, hindi na, AI na lang, suno na lang yan, no? Kaya yung Phil's Cup, galit na galit eh. In-invite ko yung mga yan mag-guest dito. Ayaw daw nila sa AI, kaya ayaw nila mag-guest. O di wag. Tanong ko sa inyo, bakit takot kayo? Dahil alam nyo, mas magaling na sa inyo to. Yan ang totoo. Aminin nyo na. Ayan. Kasi ngayon, mag-type ka lang ng prompt, abay may kanta ka na. Oo. Diba? May video ka na, may larawan ka na, may commercial ka na, may pelikula ka na, at dito pumapasok yan, sina Suno, Udio, sino pa? Abay si Sora, yan, number 1 yan. Si Kling, Runway ML, yan. Si Midjourney, si DALL-E, si Flux, at ang pinakamalupit sa lahat, si C-Dance ng ByteDance. At honestly, nakakatakot. Minsan kung sobrang nakakatakot sila minsan na sobrang galing na nila kaysa sa tao. No? Kasi yung tao may attitude problem. Yan yung problema sa tao, kaya mas gusto ko pa AI kaysa makipag-deal sa mga tao ngayon eh. Pero hindi ibig sabihin katapusan na ng creativity yung ganito. Actually, mas lalong magiging mahalaga ang tunay na creativity. Dahil ngayon, lahat may access na sa tools. Ayan. O nawala na yung mga gatekeepers na dati sila lang ang magaling. Alam mo yun, pero hindi lahat may imagination eh. No? Okay, pag-usapan natin si AI agents, no? Ito na yung susunod na revolution. At dito, no? At ito yung gusto kong paghandaan ng mga Pilipino habang maaga pa. AI agents, which is happening right now. Hindi na chatbot lang, no? Hindi na simpleng sumasagot lang. Ito yung mga AI na gumagawa mismo ng trabaho. Ito na yung mga AI na yun eh. Imaginein mo, magseset ng meeting, magsesend ng email, mag-e-edit ng files, magre-research, magna-navigate ng website, magbubook, mag-a-analyze. Abay, automatic. At dito, maraming trabaho magbabago. Hindi ibig sabihin, mawawala lahat. Pero magbabago ang proseso. At ang taong marunong gumamit ng AI, mas bibilis, mas magiging productive,
mas magiging powerful. Kaya ang tanong ngayon, hindi na yung papalitan ba tayo ng AI? Abay, matagal na kayong pinalitan kung wala kayong ginawa. Lalo na yung mga musician at mga voice talent. Ang tunay na tanong ay, papayag ka bang maiwan? Okay? Pero ito ha, tandaan nyo, ang pinakamahalagang AI ay tao pa rin. Mga ka-AI, sa dami ng AI models ngayon, madaling ma-overwhelm, no? Pero tandaan nyo ito, hindi AI ang pinakamahalaga. Ikaw pa rin. Dahil kahit gaano katalino ang AI, wala pa rin itong konsensya, tunay na empathy, moralidad, pangarap, values, pananampalataya at tunay na pagmamahal. At iyan ang hindi kayang gayahin ng makina. Kaya gamitin natin ng AI, hindi na para maging tamad kundi para mas maging makabuluhan, hindi para palitan ng tao, kundi para palawakin ang kakayahan ng tao. Dahil ang future, hindi pag-aari ng taong takot yan sa AI. Ang future mapupunta sa taong handang matuto, handang mag-adapt, at handang gamitin ng AI para sa kabutihan ng kapwa Pilipino. Alright, so ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master, ang AI Voice Master, at ito ang AI Talks with the Voice Master. Magbabalik po tayo mamaya dahil meron pa tayong AI 101. Meron din tayong balitang AI at mga interviews, no? Mamaya mapapanood nyo ang interview sa Heygen dyan sa San Francisco. Wow. At tandaan nyo mga ka-AI, artificial intelligence becomes powerful only when guided by authentic human wisdom. Alright, so see you later mga ka-AI. God bless. Bye.